Dapat mag-imbestiga tayo ng lahat. Walang pilihan dahil, flood control. Tama po mga kababayan po natin. Kung mag-imbestiga ka ng isa, dapat imbestigahan lahat. We cannot let them protect his friends and his cousins, his family, and most of all, the President himself. Magandang araw mga kababayan at narito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video. At ngayong araw, pag-uusapan po natin itong pasabog po nitong si dating Gobernador Manong Chavit Singson. At matindi na naman po ang kanyang mga binibitawang salita kontra kay Bongbong Marcos na tinutukoy niya na mastermind sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa, mga kababayan natin. Alam nyo, si Claire Castro, lagi niya rito binabanatan si Manong Chavit. At sabi nga ni Castro, wala daw po sa dugo nitong si Bongbong Marcos na kumampi sa mga magnanakaw ng pundo ng bayan. Tama si Claire Castro. Hindi po kumakampi si Bongbong Marcos sa mga magnanakaw sa kaba ng bayan sapagkat siya mismo ang magnanakaw at siya mismo ang kaalyado ng mga magnanakaw. So bakit niya pakakampihan? Kaalyado niya na nga yan. Yan po yung ating mga pag-uusapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like sa ating video mga kabayan. At huwag na nating patagalin pa ito. O ito, pakinggan natin si Manong Chavit at magbibigay tayo ng ating mga sariling komento, opinion dyan sa mga isyong ito. I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and loved this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Our people are struggling. Prices are high. There is flooding everywhere and billions are being lost to corruption. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. Yun, stop muna tayo dito mga kababayan po natin. Sinasabi nga ni Manong Chavit, ito po yung pinakamalaking corruption scheme na nangyayari po sa ating bansa. At syempre, ang tinutukoy niya, ang punot dulo nito ay si Bongbong Marcos. Which is totoo naman mga kababayan po natin. Na kahit anong pagdi-deny nila, kahit ano pang sinasabi niya na nag-create siya ng Independent Commission for Infrastructure, hindi pa rin maniniwala ang taong bayan. Dahil una pa lang, pagpasok ng dalawang paa mo sa Malacanang ay inabulis niya agad itong Presidential Anti-Corruption Commission na siya pong may mandato para mag-imbestiga at magpanagot kung sakaling may mga mapapatunayan na mga corrupt na politician. Doon pa lang, no, alam na ng taong bayan na itong tao na ito, magnanakaw ito. Bakit mo tinanggal ang ahensya na nag-iimbestiga? And then, hinayaan niya sa loob ng mahigit 3 taon na magnakaw lang ang kanyang mga kaalyado. Sino ba yung punot dulo nito? Yung nasa Kongreso na sila rin yung nag-impeach kay Vice President Sara. At ibinulgar ng kapwa nila congressman na ang pondo na ginamit para i-impeach si Sara ay yung pondo para sa infrastructure na dapat, ito na ngayon, na napapakinabangan natin, dapat hayahay yung pagtulog ng ating mga kababayan dahil hindi ka mag-aalala na ikaw ay babahain. Pero dahil ang pera na yon ay kinastos nila para ma-impeach si BP Sara, pinasok nila sa kanilang bahay ang pera na yon, binili ng kung ano-anong ari-arian. And then, naglustay kung saang parte ng mundo. Ito nga yung nangyari sa atin. Baha tayo. Hindi lang po yan, pati classrooms naapektuhan. Pati pag-aaral ng ating mga kabataan, yung pag-asa ng bayan na sinasabi ni Bongbong Marcos na binibigyan niya ng halaga pero 22 classroom lang yung pinapagawa. So, taliwas po ang kanyang sinasabi, mga kababayan po natin. Taliwas po ang kanyang sinasabi sa kanyang mga aksyong ginagawa. So, napakabudol po. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Tama. Why? Because there was never a master plan for flood control. Pero nagpapagawa. Only scattered projects approved anywhere and everywhere.
without coordination, flood mapping studies, or honesty. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river failed. Family homes continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price. The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. More than 9,800 flood control projects have been built. But why do the floods keep getting worse? Let us speak plainly. Public funds are not released easily. There is a process. Tama. And at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President's approval. The Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. And when Congress debates the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? The President himself. He approves the General Appropriation Act. Diba, mga kababayan natin, tama po yung sinasabi ni Manong Chavit. Siya mismo yung nag-approve ng budget, tapos sabihin niya na wala po siyang kinalaman. Wow, sino po yung mapapaniwala nila dyan? Yan ang paulit-ulit na sinasabi nitong kanyang tagapagsinungaling na si Claire Castro. O, tingnan nyo mga kababayan natin. Dahil sa matinding anomalya ng korupsyon at wala pa ring napapanagot, no? Yung mga kilalang personalidad, showbiz personalities ay nagsasalita na po. Yung iba nagbabanta na wag na magbayad ng buwis. Yung iba ay sinasabi na pitos pa lang tayo, ay nagnanakaw na sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakontento. At itong si Ido Manzano na consistent po sa kanyang mga banat po sa issue ng corruption. Sabi niya, 65 days before New Year, still no justice, still no one held accountable, still no shame. Iyan, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, at ang kanilang mga alipores, 10 or 60 or 70 or 100 na mga kongresista na nakinabang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya tayo ngayon ay talamak pa rin sa kahirapan, lubog pa rin sa utang dahil sa kanilang mga putang inang mga magnanakaw. Ang tapos na sabi ni Ido Manzano, 60 days before Christmas, wala pa rin nananagot sa usaping corruption. At ngayon, hahanapan tayo ng ebidensya. Tayo daw yung magpo-provide ng ebidensya at kasuhan daw si Martin, kasuhan daw kung sino man ang involved sa corruption. Sabi ni Boying Rimulya, sabi ni Claire Castro. Kasi hindi daw pwede na tayo ay nag-aakusa kung wala tayong ebidensya. Eh putang ina, sila yung nag-iimbestiga, tayo yung magpapalabas ng ebidensya. Eh di dapat hindi sila nag-iimbestiga, hinayaan nila yung taong bayan na makapag-access sa lahat na dokumento ng gobyerno para mag-imbestiga at makakuha ng ebidensya kung yun ang gusto nila na ang taong bayan na magpo-provide ng ebidensya laban dito sa mga magnanakaw na ito. So purpose, walang purpose yung kanilang ICI, walang purpose ng DOJ, walang purpose ang ombudsman kung ang taong bayan pa rin ang kanilang hinahamon na maglabas ng ebidensya kung may patunay kayo, lalo na sa mga allegation ng involvement nitong si Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. This is the weak president. At ito po yung the most corrupt administration. Or GAA, with full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted 450 billion in public work funds and Marcos Jr. vetoed only 29 billion, it means he personally reviewed the remaining 421 billion pesos in infrastructure. It is also means he conferred with his first cousin, Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. He also chairs the Cabinet Cluster of Disaster Preparedness and Infrastructure.
which means he should be leading the creation of a genuine science-based national flood control plan. He is responsible for the long-term plan of his own Build Better More program. But instead, it has turned into Build More, Waste More. Every major flood project, every rehabilitation program, every large-scale public works, all of it passes through his desk. He reviews every plan and approves every peso. So tell me, how can anyone say, I don't know? How can he say, you should be ashamed of yourself? Perhaps it is you that you should be ashamed of. Paano masabing wala kang alam? Ikaw yung nag-aproba at sinabi niya po pa, mga kababayan natin, 4 days niya daw po na nireview yung budget at talagang binasa niya daw. Wow, budol. Build better more, naging waste more, sabi ni Manong Chavez. Yourself, Mr. President. Filipinos' hard-earned pesos have disappeared into flood control projects like ghosts. Who carries the ultimate responsibility? It is not the officials, not the engineers, not the contractors. It is the President who holds the power and the trust of the nation. Corruption has been allowed to flood every agency of his government. It is a failure of leadership at the very top. What our President is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Let me ask this simple question. Why is the ICI, the Independent Commission on Infrastructure, not investigating Ilocos Norte? Did you know that majority of the flood control projects in Ilocos Norte are contracted to either the Discayas or the newly elected Lawag mayor, handpicked by the President himself? Almost 4 billion pesos has been funded to this mayor, who is their favorite contractor since Bongbong administration. Why is this not being flagged? Oh, ayan, mga kababayan natin, na bulgal na po sila. Oh, sinasabi niya, no? Na ikulong ang gusto niyang panagutin at ikulong yung mga magnanakaw. Paano niya makulong, oh? Yung elected mayor pala na si Mayor Alcid. Oh, siya mismo yung pumili diyan at yan po ay isang kontraktor. At ang kontraktor din sa mga proyekto ni Sandro Marcos ay mga Diskaya. Oh, so sila lang din actually yung mga nandyan. Pero gusto nilang ilhis ang isyo at gusto nilang ibato sa mga Duterte. Kagaya ng interview po nitong si Boyeng Rimulya na sinasabi niya dahil konektado daw yung Diskaya sa pamilya ni Senator Bongo at dito daw po namamayagpag ang mga Diskaya noong 2016. Kung namamayagpag sila, sabi ko nga, kung wala namang korupsyon, wala namang substandard, wala namang ghost project, so anong problema? Kung ginawa naman nila ng maayos ang kanilang trabaho, ang problema ngayon So dapat ngayon sila mag-iimbestiga. Huwag nila ilihis ang isyo. At kagaya ng ICI, na ito po is malinaw na cover up, paglilihis ng isyo, no? Para lang mapagtakpan ang kanilang sabuatan, hindi po madiin itong si Sandro Marcos and si Martin Romualdez. Ito ngayon, iniisa-isa po ni Manong Chavez. At syempre, hindi po yung magsasalita si Chavez kung wala po siyang hawak ng mga ebidensya. Kaya, wala talagang lusot dito si Bongbong Marcos. At kahit anong pananakot nila na gagawin dito kay Manong Chavez, lalong nag-ingay. Lalong tumatapang habang tinatakot nila, binubuhay nila yung mga kaso. Nako po, lalong mapapahamak sila dito kay Chavez. Kasi, lalo siyang naglalabas ng kanyang mga ebidensya. The controversial Discayas themselves have 2.7 billion flood control projects that are paid in advance with some uncompleted in Ilocos Norte. Why are the investigations skipping Ilocos Norte? The clearest example of how corruption hides under political protection. If he is doing this in his own province, then there is no doubt he is doing this to the rest of the country. I challenge you, Mr. President, to order your so-called independent body, the ICI, to begin this probe in your own province of Ilocos Norte. Prove credibility first before diverting blame. Hindi niya yan gagawin, Manong Chavez. Hindi yan magpapaimbestiga sa sariling kalat niya.
Sigurado magdi-deny po yan at mag-ngiwi lang. Wala akong kinalaman dyan. To others. I challenge the youth and the religious group to accompany the ICI in their investigation of Ilocos Norte. I urge the public to call out the engineers and contractors in Ilocos Norte to stop protecting the mastermind. Look at how they will spin the story and try to silence me. Yan na. Sinasabi natin na gusto nilang patahimikin si Manong Chavez. The plunder case they filed against me is a baseless complaint. A political weapon meant to destroy me because I have chosen to speak the truth about corruption at the highest level. If there is any truth to any accusations against me, I am willing to go to jail. I am a man of one word. The complainant of this plunder case, Attorney Tilly Cordero, who has a record of being suspended for 6 months by the Supreme Court for violation of the Code of Professional Responsibility, or CPR of lawyers. She even came to my house asking for money, proof of pictures which I will post publicly. She is the first cousin of the mayor I defeated in Narbacan, Mayor Edgardo Zaragoza, the most corrupt mayor that Ilocos has ever had. Tingnan nyo ha. Yung mga nagkaso sa kanya, lalong nabulgar ang kanilang pagiging corrupt. Nabulgar yung pagkatao na nagkaso sa kanyang abogada. 33 years that he and family were mayors, there has been no progress, no new municipal building, no new market, and barely any infrastructure except ghost project. This mayor even had ghost farmers to convert public funds to the mayor's pocket. In my barangay Solbec alone, they appropriated 9 million pesos for the benefits of 65,000 ghost farmers, while the official registered farmers are only 80, with the whole population of Narbacan being only 44,000. I filed that case 10 years ago, but the Ombudsman has not even touched that very blatant case up to now. Why have they accepted this fake complaint against me in just one day, but not act on the real plunder case I filed against Mayor Zaragoza? This is how they operate. Silence the whistleblower and protect the corrupt. Yan, malinaw po na ganyan ang kanilang ginagawa ngayon. Busalan ang mga whistleblower. Kagaya po ni Master Sergeant Cotisa. Si Master Sergeant Cotisa, dalawa lang po yung nangyari dyan. Ginorgor o ngayon ay kusang nagtatago para sa kanyang katahimikan. Dahil mabigat na mga tao po yung kanyang mga nakakalaban ngayon. So, sinasabi nga ni Ping Lacson, itong si Master Sergeant Cotisa daw ay nagiging ghost witness na rin. Baka nga naman talaga, no? Tinatarget siya. Kaya mas pinili niya muna na magtago o manahimik at proteksyonan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. So, yun ang kanilang ginagawa ngayon. Pero yung mga tunay na magnanakaw, yun, nakagala-gala pa sa ibang bansa. At ako nga, sabi ko nga, pagkakaalam ko, si Martin Romualdez ngayon ay nasa Amerika, ay nagpapagkamot daw. Saldi ko nag-iikot sa buong mundo gamit ang kanyang sariling eroplano. Magtaka po tayo, no? Huwag po tayo pala magtaka kung baka balang araw, hindi na talaga mapapauwi si Saldico. Baka may sarili na po siyang foreign passport. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakansila. Pero kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong, kay... kalimutan ko yung... diba? So, ang dami. Ang dami pong kanilang pinagigipit, mga kababayan po natin. No? Para lang mapatahimik. Ang pagpapadala lang kay Tatay Digong, napakabilis. Walang due process. Pero ngayon daw, ang sinasabi nila, dapat bago kasuhan, dapat bago daw imbestigahan at isalang yung kaso, dapat dumaan sa tamang due process. Yung mga kontraktor, engineers ng DPWH at ang mga kongresista. Ngayon, alam nila ang due process dahil sila ang tinatamaan. Pero kapag Duterte, kapag hindi nila kaalyado, wala-wala ng due process. They attack me because I'm not afraid to tell the truth. But take note, all their paid online troll farms and their attack dogs will never silence me. Shout out kay Claire Castro na tinawag na attack dog ni Manong Chavez. My countrymen, let us no longer be fooled.
We keep trusting the same name. We were told that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will redeem the Marcos corruption course of the Filipinos. But look around. His government agencies are flooding with corruption. And before it blows up into his face, he used the SUNA to tell the story as if he is the hero who uncovered the mess to save himself while deflecting the blame on others. Let's not be made stupid. How many times must we let the same family treat our country like their personal piggy bank? How many times must we trust the same name and expect a different result? If we truly love our country and children, then we must break this cycle. We are on the verge of exposing the biggest corruption scandal in the Philippine history. And should stop now. We should not stop now. Let us not allow the ICI, which was created by the President himself, to control or limit the investigation. Allow different groups to investigate in the ICI who will not be afraid to ask hard questions, and it should be viewed publicly for transparency. We cannot let them protect his friends and his cousins, his family, and most of all, the President himself. Now that the truth is out, we cannot wait for change. We must force it. Thus, in power will not fix this system. It must be the people. First, to our farmers and workers, demand accountability. Your fields are still flooded, even after billions have been spent. Your roads keep collapsing after every storm, and your towns still sink in mud. Second, let the student lead, stand up, organize, and lead the peaceful but powerful movement. This is your future. They are stealing. Stand united. When the youth stand united as one, no power can silence them. Third, and I appeal to all politicians. Politicians should set aside ambition. Forget colors. Forget alliances. This is no longer about politics. This is about restoring the nation's honor. Those who still have integrity, speak now. History will remember the few who stood up and forget the many who stayed silent. Fourth, the police and armed forces stand with the people, not with the powerful. You swore an oath to defend the Republic, not any single politician. When the people protest peacefully, please protect them. Do not prosecute them. For our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution is Section 3, Article 2, which provides, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Reading the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. It says protector of the people and the state. And finally, to all Filipinos, demand accountability at the top. The truth can no longer be hidden, and the people will no longer be silenced. We are not stupid. We deserve better. Our children deserve better. Yan po mga kababayan po natin, of course, kasama po sa hamon nitong si Manong Chavit, ito sa kanyang mga sinasabi na hinahamon niya na si Bongbong Marcos na mag-step down sa kanyang pwesto dahil sa kanyang kapabayaan at talamak na korupsyon sa kanyang administration. And napakaganda po yung pinunto ni Manong Chavit, lalo na po sa ating mga kasundaluhan, na dapat proteksyonan ang mga sibilyan, hindi po ang presidente natin. At tinutukoy niya na yung utak sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sa mga estudyante, no, na sinasabi niya na dapat magkaisa sa lahat ng mga politician. It's set aside yung mga colors, maliban na lang po sa mga magnanakaw. Siyempre, hindi makikipag-isa yan. Hindi makikiisa yan sa mga rallies dahil sila mismo yung involved dito. Kaya sa mga matitino na mga politician, ito nga sabi ni Manong Chavit, i-set aside natin ang kulay at alyansa ng mga politika ninyo.
Basta kayo ay matino, makiisa po kayo sa labang ito kontra corruption. Kaya kung ang sinasabi ni Claire Castro na nakikita na ng taong bayan na umaaksyon si Bongbong Marcos, hindi po totoo yan. Sa totoo lang, lalong nagagalit yung taong bayan. Nakita niyo po, kahit mga kilalang celebrity, nagsasalita na po ngayon. Ibig sabihin, hindi nakatanggap-tanggap yung mga nangyayari sa ating bansa. Kung nagsalita yung mga celebrities, lalo naman yung ordinaryong tao. Hindi man sila makapag-post, hindi man sila makapagawa ng video, dahil takot po sila, pero yung kanilang saloobin, ganun din sa ating mga sinasabi. Na hindi ka panipaniwala talaga ang ginagawa nilang pagkukunwaring investigasyon na ito. Kaya ang sinasabi ni Manong Chavit pa dyan, dapat magkaroon din ng talagang independent and not created by President himself na ICI na siya rin yung nag-uutos. So, paano naging independent commission ito? Kung siya po yung nagmamando. Yung mga alipores niya lagi sa ICI. So, yung mga alipores niya talagang loyal soldier niya yan. Nandyan si Boyeng Rimulya, si Vince Dizon, no, na talagang nalaso na po yung isip at talagang namang ganid na rin sa kapangyarihan. Mukhang nagkapera na rin. Yung kanyang DILG, the rest ng kanyang mga officials, yung kanyang executive secretary, o isa pa po yan na sinasabing tumatanggap daw ng 15%. So wala tayong maasahan ngayon. Kaya dapat magkaisa yung lahat, no, sa mga panawagan na ito ni Manong Chavit, panawagan ng bawat Pilipino, UPI, Hakbang ng Maisog, Congressman Kiko Barsaga, dapat lahat ay magkaisa na. And tingnan natin kung ano magiging response itong Palacio de Polvoron. Okay, so medyo maiba tayo ng topic mga kababayan po natin. Ito po, tingnan nyo mga kababayan natin, nagbigay ng 0% na taripa ang Amerika sa 3 ASEAN nations. Wow! Mapapasana all na lang tayo mga kababayan natin. Congratulations sa kanila. 0 tariff sa lahat na produkto nila na dadalhin sa Amerika. So, ibig sabihin, yung kanilang mga tawag dito, yung kanilang nagko-consume ng kanilang produkto or yung kanilang mga buyers, hindi bibili ng mas mahal na produkto nila dahil 0 tariff eh. So, yung sa atin, sobrang mahal. So, for example, parehong product, galing sa anong bansa yan, hindi ko alam anong bansa yan, no? Galing sa kanila, galing sa Pilipinas. Parehong produkto, nasa merkado, sinong pipiliin ng mga consumer doon o yung mga buyer? Siyempre, yung produktong 0 tariff. Dahil wala nang patong. Yung sa atin may patong. Kaya mabubulok na lang kung prutas yung ini-export, no? In-import galing sa Pilipinas, mabubulok na lang dahil mas mahal kumpara po sa mga 3 bansang ito na 0 tariff daw. So, ang swerte nito mga kababayan natin ng 3 bansa nito, ito yung magandang magandang outcome ng mga meeting with the leaders, no? Kasi pwede sila makipag-bargaining, pwede sila makipag-usap. Ngayon, ano yung inaasahan po natin sa Amerika na humihimod ang puwet itong si Bongbong Marcos? Lakas maka-antay China. Alam nyo ba yung mga 3 bansa na yan? No? Sila po yan is kaibigan ng China. Hindi po sila nakikipagbardagulan or nakikipag-away sa China. At nakikipagbardagulan pa sila sa Amerika. Kung mayroon po silang mga polisiya na hindi nagugustuhan na ini-implement ng Amerika, nakikipagbardagulan pa sila. Tayo sunod-sunuran po tayo. So, kita mo, binigyan pa po tayo ng 19% na taripa. Matuwa pa daw po tayo kasi nakatawad tayo from 20, so naging 19. Kaya magpasalamat daw tayo, sabi ni Bongbong Marcos at ni Claire Castro. Dahil daw sa kanyang pakikipag-usap, at least nabawasan daw. Wow, at least nabawasan. Parang walang changes nun eh. Kaya, alam mo, tama yung sinasabi ni Tatay Digong. Hindi natin dapat pinapakita sa mga malalaking bansa na tayo ay kaya nilang maging tuta at maging sunod-sunuran dahil sila ang masusunod sa lahat na oras. Pero kung nakikita nila na ikaw ay naninindigan, lalo na sa iyong foreign policy, kahit papaano respetuhin kanila, kagaya nito, wala talagang respeto yung Amerika sa atin. Kasi alam nilang sunod-sunuran tayo. Bakit ito? No? Ang gusto nila, magiging galit tayo sa China. Bakit yung mga kalyado ng China na yan, binigyan nila ng 0 tariff? Tayo na inaaway na yung China. Yung gobyerno natin, sila lang pala, hindi natin inaaway yung China dahil business partner naman ng Pilipinas yung mga Chinese.
Diba? So, yun nga, nabasa ko sa comment section na yan. Anti-China pa more, anti-China pa more, pro-US pa more. Pero anong pabor na binibigay sa atin ng Amerika? Wala nga. No? Ginagawa po tayong milking cow ng Amerika. Ginagawa po tayong tuta. At hanggang ngayon, nandito po sila sa ating bansa. Kaya kung sinasabi nila na sasakopin tayo ng China, hindi mangyayari yan. Tayo ay nasasakop na ng Amerika dahil ang buong Pilipinas ay napapalibutan na po ng Idkasite. Yan. Kaya kung may mga nananakop sa atin, may kumokontrol sa atin, hindi yan China, kundi ang Amerika. At tingnan mo, pati sa taripa, wala nangyari si Bongbong. Ayaw nga pala, no, mga kabayan natin. Usaping taripa, usaping Bongbong Marcos. Paano nga naman pala mabigyan tayo ng diskwento or pabor lamang o sa taripa o usaping negosyo? Hindi pala sumipot dyan si Bongbong Marcos. Di ba? Naging ghost president po siya. Di ba? Sa pictorial, wala siya. Biglang lumaho. Oh. Kaya dapat hashtag natin yan. Nasaan si Bangag? Nasaan si Bangag? Nasaan? Hindi Bangag. Madali tayo dyan. Nasaan ang presidente? Dapat hashtag natin. Nasaan ang presidente sa ASEAN? Diba? Kasi wala, hindi nakikita yung ating presidente. Naging ghost na rin ang ating presidente. O may extended, daw po siya, bilateral meeting. Sino yung kanyang ka-bilateral meeting? Nandun lahat ng mga leaders. Ghost din yung kanyang ka-bilateral. Okay. So, lipat tayo sa ibang topic, mga kababayan po natin. Si Senator Ito, okay? Si Senator Trillanes. Sa usapin ng corruption, of course, mga kababayan po natin. At sa usapin po ni Trillanes at kung paano po nila, mga kababayan po natin, tinatarget si Bongo at ang mga Duterte, particularly po sa investigation ng di umano'y corruption. Ika nga, no, gaya sa usapin ng salin, kapag Duterte dapat bulaklatin. Dapat lahat ay isa publiko, pero pag sa kanila, dapat may privacy. Hindi lahat daw po. Yan ang gusto nilang mangyari. So, kita mo ngayon kung gaano talaga katarantado itong mga nakaupo sa pwesto. And usaping Trillanes, imagine nyo ha, yung ICI, no, kukunin daw po nila yung mga ebidensya na hawak ni Trillanes at gagamitin daw po nila sa pag-imbestiga sa maanomalyang flood control ngayon. Si Trillanes pa talaga ang kanilang pinagkakatiwalaan. Ilang beses na po pinal yung kaso na yan. Anyway, pakinggan natin itong si Bill Hica sa kanyang interview, mga babayan natin sa media. Senator Trillanes nag-file po ng plunder and graft cases versus the former president and kay Senator Bongo. What do you make of that? That was filed before the ombudsman. Do you welcome that? How do you see this? Well, that's the third time I think he filed the same case. I think he filed that again. Filed that in 2019, 2021, and then 2025. Basta para pangatlong beses na niyang final yung kasong yan. Grabe, no? At finally, dinala niya na sa ombudsman. So, okay naman yan. Nasa batas naman yan. Mag-imbestiga tayo. But my take on this, kung mag-iimbestiga tayo ng isa, dapat mag-imbestiga tayo ng lahat. Walang pilihan. Dahil, flood control. Tama po mga kababayan po natin. Kung mag-imbestiga ka ng isa, dapat imbestigahan lahat. Huwag yung selective lang dahil opposition. Ang pinag-uusapan dito ngayon, biglang ang layo ng talon doon na sa 2016, 2017, 2018. And flood control scandal, nagsimula yan 2022, 23, 24, 25. Biglang ibabalik nyo sa 2016. Okay, we know this is politics. Alam natin that this is government playbook na pagka may problema ang administrasyon, isusisiro sa nakalang administrasyon. But fine, sa akin nasa batas yan, mag-imbestiga tayo. Pero mag-imbestiga tayo. So ito nga yung kanilang playbook, mga kababayan po natin. Kapag may problema ang bansa, dapat imbestigahan yung Duterte. Kapag bumaha yung kamay nilaan, dapat Davao yung sisihin dahil nandun sa Davao yung mga flood control. Nakakatawa po yung administrasyong ito. And yan, tama po si Sir Bill Hica, no? Si Bill Hica, mga kababayan po natin, sa kanyang sinasabi na dapat maging patas po sila. And nakakahiya po. No, si Trilling pa talaga yung kanilang source, no, at pinagkukunan ng impormasyon ngayon. Yung taong sinusuka na pilit pa rin, no, na nagpropaganda, pilit pa rin, no, na binibigyan ng platform ng iba't ibang mainstream media. Sabagay, yung mga mainstream media ibinabayaran naman po sila para sa mga interview ito. Okay,
So, punta tayo dito sa ibang issue. Puntahan natin itong si Meow Meow, mga kababayan natin. Usapin with Representative Arjo Atayde. Sabi ni Arjo Atayde, wala daw po siyang ghost project. Wala daw po siyang ghost project. Wala daw po siyang multo sa Distrito 1. Yun ang kanyang sabi. At syempre, no, hindi naman lalabas yung kanyang pangalan kung wala pong involvement ito. At ang mga pagsabi, kung wala talaga siyang ghost project, substandard na mga proyekto sa kanyang distrito, kundi mismo yung kanyang kadistrito, kung totoo yan o hindi. At syempre, yung mga dokumento at kung may mga mapa ng kanyang mga proyekto, di imbestigahan yan, puntahan talaga. Pero alam mo, si Congressman Kiko Barsaga, ay hindi naman basta-basta naniniwala yan. Ay ito yung kanyang sagot. Di ba't ninyo sinunog ang DPWH office QC, trip nyo lang? Oh. So para sa kanya nga, kaya sinunog ang DPWH office dahil nandun daw po yung mga dokumento na naglilink sa mga kongresistang involved sa mga flood control anomalies. At isa po dyan itong si Representative Arjo Atayde. At ito lang yung napapansin ko ha, opinion ko lang ito. Bakit nung nasunog ang DPWH Quezon City na sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga na nandun yung mga dokumentong naglilink dito kay Arjo Atayde, tsaka po siya lumabas at nagsalita na wala daw pong ghost project sa kanyang nasasakupan. So, parang ganun siya kakumpiyansa na malinis na ang kanyang pangalan. Kaya ako, duda ako dito. Ang sinasabi ng iba, no, baka wala naman talaga siyang kasalanan. Baka talagang ginagamit lang po siya. Parang diversionary tactics. Dahil artista, dahil sikat. Para kahit papano, malihis ang isyo kay Martin Romualdez. Alam niyo mga kabayan po natin, hindi naman tayo basta-basta naniniwala dyan. Dahil yung paglabas ng kanilang pangalan, yung sinasabing 67 na mga congressman na hindi naman po pinangalanan nitong si Ping Lacson. No, ako duda na baka kasama nga naman ito. At kita naman natin kung paano po sila nagpakasa sa ibang bansa. May sarili po silang bahay sa ibang bansa. Sabihin natin mayaman na po sila. Ito nga yung problema Kasi ginagamit nila ang kanilang pagiging mayaman para malusutan ang mga isyong ito. Lagi nilang sinasabi, matagal na kaming kontraktor, matagal na kaming may negosyo ang aming pamilya. Pero minsan, yung mga mayayaman na yan, yung mga negosyante na yan, sila pa yung involved sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. At nagagamit nila as cover up, shield, yung kanilang mga negosyo, yung kanilang pagiging mayaman para sabihin na hindi na sila kailangan magnakaw dahil mayaman na sila. Pero lumalabas yung kanilang pangalan. So, nasa kay Arjo Atayde kung paano niya ngayon patunayan na hindi siya involved sa mga anomalya ng flood control. Ako mas naniniwala ako dito kay Congressman Kiko Barsaga kaysa kay Arjo Atayde. Yung ibang nagsasabing inosente ito, bahala kayo dyan. Basta naniniwala pa rin ako na kung may usok, ibig sabihin may apo yan. So, nasa kanya kung paano niya patunayan. And sa ibang update, saan pa tayo ito? Okay? Basahin natin to. Na humihingi ng saklolo itong si Claire Castro na tulungan si Bongbong Marcos para iangat ang ekonomiya. Hoy Claire Castro, kung talagang humihingi ka ng tulong sa taong bayan, itigil mo na yung paggamit sa apelyedong Duterte tuwing may problema yung ating bansa. Aminin nyo kung ano yung kapalpakan nyo, aminin nyo kung anong kasalanan nyo, at kung talagang malinis kayo, at kung talagang gusto nyong iangat yung ekonomiya ng bansa natin, sabihin mo sa iyong amo na sundin na yung payo ni Manong Chavit na mag-step down na. Yan ang napakagandang paraan na maitutulong nyo sa bawat Pilipino. At ikaw din, kung gusto mo talaga matulungan ang bansa na umangat muli, kausapin mo ang iyong amo na si Bongbong Marcos na mag-step down na lang. Again, ang sinasabi ni Manong Chavit. Mga kababayan natin. Alam mo, si Bongbong Marcos nakakatawa din Kasi usapin ng foreign policy, usapin ng ekonomiya natin. Ang nagdadala kasi dyan ay kung sino po yung leader ng ating bansa. Nasa kanya po nakasalalay kung ano yung kanyang foreign policy, ano yung kanyang polisiya, advokasya, para sa ikaganda ng ating ekonomiya. Nasa kanya po actually yan. Pero alam mo yung
may issue tayo sa West Philippine Sea na pwede namang pag-usapan ng dalawang leaders. Pwede naman magkaroon ng bilateral meeting. Pag-usapan ng masinsinan talaga para ma-resolve ang isyong ito. Pero ang ginagawa ng presidenteng ito na si Bongbong Marcos, presidente ni Claire Castro, no, nagsumbong pa. Nagsumbong pa sa Amerika. Nagsumbong pa sa ASEAN Summit. Problema mo, magsumbong ka pa. Tingnan mo, sa kakasumbong mo, binigyan tayo ng 19% na taripa. Pero yung mga taong kinakaibigan, yung mga leaders, yung mga bansa na kinakaibigan ng China, negosyo lang, walang personalan, binigyan sila ng zero tariff ng Amerika. Yung sinumbungan mo parang pro-China pa nga Kasi karamihan ngayon ng produkto ng Amerika is galing ng China. And nagkaroon po sila ng bagong trade agreement, yung China at Amerika. Kung tayo ay pilit mo na gustong kalabanin ang China, awayin ng China, yung sinusumbungan mo na Amerika, nagkakaroon pa ng mga bagong trade agreement sa China. Hindi tayo ngayon yung parang ginigisa sariling mantika po natin. Huwag kang maging sumbungero, Bongbong Marcos. Gawin mo yung trabaho mo bilang presidente, gumawa ka ng diskarte kung paano magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea at hindi na po tayo mabuli. Dahil walang magagawa yung pag-presscon ni Tariela na yan, ni Browner na yan, ni Gibo Chodoro na parang naghahamon sa China. Wala pong mangyayari yan. Lalo mag-i-escalate lang po ang issue at lalo lang po tayong bubumbahin ng tubig ng China dyan. Okay, so ICI wala tayong maaasahan dyan mga kababayan po natin. So far, yun na po muna yung ating update mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And titingnan po natin kung ano naman yung magiging response ng tagapagsinungaling ng Palacio de Polvorone, no? Yung tagapagsinungaling. Napakalaking sinungaling po ito. Pero yumaman na ito mga kababayan po natin. Kaya palagay ko itong si Claire Castro, no? Baka may sarili na rin itong bahay sa Amerika. Baka may sarili na rin itong eroplano si Claire Castro. Dahil sa mukhang siya ay nabigyan na rin ata ng isang maleta. Kaya wag po tayo magtaka mga kababayan po natin. No? Baka kung matapos man ang administrasyong ito, kung matapos okay? O baka magulat tayo, nakatira na po sa Forest Parks itong si Claire Castro. Dahil sa dami po ng ninakaw ng kanyang mga amo, siyempre, dinidipinsa niya si Martin Romualdez. Pwede ba yun na wala siyang party dyan? Diba? Baka magulat na lang tayo, no? Na si Claire Castro pala is bilyonarya na. At kagamitin niya lang na pagkukunwari yung kanyang pagbablog. Para kunwari siya ay bugada pa rin. Kunwari siya ay vlogger pa rin. Pagkatapos nitong pagiging tagapagsalita niya, baka magulat tayo, no? Ang bahay niya pala is puno na rin ng pera. Baka nga naman tayo, mga kababayan natin, naisahan tayo. Baka mamaya, dyan na rin nakatambak yung yaman ng Pilipinas sa bahay nitong si Claire Castro. Diba? Yun ay naiisip lang po natin. Kasi kung gaano siya magbigay ng proteksyon at makikipagbardagulan para lang matuwid ang kasinungalingan at pagiging incompetent president ng amo niya at yung mga magnanakaw na nasa House of Representatives. Malay natin, siya ay sinuhula na ng mali-malita. Malay natin. So yan lang po muna yung ating update mga kababayan natin. At kung kayo po ay bago lang sa channel na ito, yung mga loyal subscribers and viewers natin, maraming salamat. Palike naman po and paki-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat po. This is Kababayan PH and paki-subscribe yung mga support channel natin. Bugtaw Pilipinas, Kababayan PH 2.0. Yan po yung mga support channel natin. And nasa YouTube, nasa Facebook natin. Supportahan nyo rin po. Kababayan Viral PH yung nakalagay doon. Thank you po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang